Let's do my makeup using these affordable makeup brushes that I bought here on TikTok. Nabili ko lang pala to around 134 pesos I think. And yes, 8 brushes na siya at meron pa siyang kasamang dalawang makeup puff na ganito kaliit. Yes, of course, I did not expect sa quality nito since 134, hindi na yan masama. Ang ayaw ko pala sa mga makeup brushes, syempre number one is yung matigas. Pangalawa is yung kapag ginamit mo siya sa mukha mo is parang may mga tumutusok-tusok na karayo. So let's find out kung hindi siya ganun. So bago ko siya gamitin sa mukha ko, iba-brush test ko muna siya dito sa aking mga arms. And mukhang malambot siya girl. Wala akong nararamdaman tumutusok-tusok na something kasi noon wala pa akong pambili ng mga medyo mamahaling brush. Ganun yung mga nabibili ko noon para siyang may tumutusok and ito. In fairness, wala. Before we start, try ko lang din sa face. Honest review, malambot siya, girl. So, ang kailangan naman nating i-check dito is kung maganda ba siyang gamitin pang blend ng mga makeup. So, let's start with the foundation. So, I'm using Maybelline. Basta yun, Maybelline. Small drops. So, ayan. Ito yung napili ko for my foundation. So, ito yung kanyang before and ito yung after. Nabigay niya naman yung coverage kasi hindi ko naman siya kinapalan. So, medium lang siguro yung coverage na nilagay ko. Hindi ko na siya sa second layer kasi kailangan ko makeup ngayon ay glass skin and natural makeup. Na-blend naman niya. And sa sobrang lambot niya, ang feedback ko lang dito is I think much better ito for mga powder makeup or powder foundation. Since cream yung ginamit ko, yan, medyo it takes time pero nabe-blend pa rin naman siya. So, lagyan ko lang yung kabila. Now, let's take another one. Ayan, magpa-powder contour na lang ako or bronzer. Baka mas okay siya for powder. So, ayan. So, yes, mas okay siya for powder kinds of makeup. Kapag medyo cream, yung ginamit ninyong foundation is, ayan, medyo struggle siya kasi mas mabagal yung blending. Pero pag powder, ayan, mas madali. Ngayon, lipat naman tayo sa blush on. So, ito parang makeup na ginagawa ko is for skincare shoot kasi to kaya very light lang dapat yung ating makeup. Next natin is eyeshadow. So, ito pa rin yung gagamitin natin. In fairness, may nakuha siyang product. However, maganda naman kasi yung klase ng ating eyeshadow. Blending time. Iba pa rin yung mga pro na brushes for makeup artists. Pero ito okay din to kung pansarili mo lang. Pero malalambot naman yung brush niya, kaya huwag kayong mag-alala kasi hindi siya masakit sa balat, yung parang may tumutusok. So ayan, kumuha ako ng ibang brush. Kailangan ko kasi ng flat brush and wala na ditong flat brush ako nakikita. Maglalagay lang ako ng glitters dito sa ibabaw ng aking mata. This is from Vice Cosmetics. Ang ganda, di ba? Yung kabila din. So ayan, nose line. So, ganito pala yung finished product na nagawa ko sa aking makeup using this affordable makeup brushes na nabili ko dito kay TikTok. Final review, okay na okay to kung pang-personal nyo lang. Pero kung gagamitin nyo to as a makeup artist, pro makeup artist sa inyong mga client,
medyo mas babagal kayo when it comes sa blending. 1 out of 10 rating. 8 is okay na, especially for its price, 134, not bad na, talagang magagamit mo siya at di siya masakit sa balat. Ilalagay ko yung yellow basket dito sa baba kung kailangan nyo rin ng mga makeup brushes na ito.